Uy, narinig mo na ba? Ang International Medical Association, kamakailan lang tinaasan, ang pabuya para sa paghahanap ng medical sage. Isang bakas lang, pwedeng magdala sa'yo ng 3 milyong dolyar. Ano naman, kilalang kilala ang medical sage na yan. Ano ba naman ang ilang milyong dolyar kumpara doon? Tama nga, kahit si Director Lucy, solid fan din siya niyan. Binabasa niya lagi ang mga libro niya, kapag may libreng oras siya. Inom lang ng inom, araw-araw, puro inom lang ang ginagawa. Ewan ko nga, kung bakit ba napili ng director, nakunin siya dito sa umpisa pa lang, ang dumi niya talaga. Oy, tumayo ka na dali, at linisin mo na ang workstation. Doktor, tulungan mo ako. Anong nangyari? Doktor, iligtas mo ako. Segmental fracture ito. Yung mahalagang kasukasuan. Wasak na. Yung buto, mga 1 sentimetro na lang ang layo sa ugat. Parang matagal nang napabayaan ito. Kapag hindi magamot agad, mawala ang braso niya. Anong gagawin natin? Ito, segmental fracture. Sino ba sa ospital natin ang may kakayahan na gamutin ang ganitong klaseng injury? Sa ospital, si Director Lucy lang, ang nasa outpatient clinic. Pupuntahan ko siya. Huli na, ang outpatient building, pinakamalayo dito. Kung hihintayin pa si Director Lucy, abutin tayo. Tara, sumunod kayo sa akin. Ang sakit. Kumusta? Ang dami ko nang napuntahang ospital. Lahat sila sabi kailangan daw operahan. Grabe. Mag-ingat ka talaga. Anong ginagawa mo? Orderly ka lang, pero nagagamot ka ng pasyente ng walang pahintulot. Ang kapal ng mukha mo. Urgente na ang sitwasyon. Kung hindi ito maaayos agad, hindi lang mapapilayan ang kamay niya, pati ugat niya maapektuhan. Pwede ring mapilayan, buong katawan niya. Buong katawan niya mapapilayan, tagapag-alaga ka lang naman. Nagkukunwari ka pa, ilang araw ka pa lang. Sa ospital, feeling mo, doktor ka na agad, di ba? Tabi dyan. Tama na. Huwag mong kalimutang bawal magbuhat ng mabigat pag uwi mo. Sige, salamat. Swerte ka lang talaga, sa pagkakataong to. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang magkunwaring doktor ng walang pahintulot. Kapag nahuli kitang, nagpapanggap na doktor, at gumagamot ng pasyente. Ulit, umalis ka na dito, huwag ka na bumalik. Naintindihan? Anong problema sa attitude mo? Wala ka namang bahay. Kulangot ka lang na pinulot ng tatay ko. Ginawa kang tagapag-alaga. Masyado nang maganda yun para sa'yo. Ni hindi mo nga alam, ang pinakapayak na teorya sa medisina. Ngayon nangangarap kang maging doktor. Sasabihin ko lang sa'yo, yung ginawa mo, kung tutuusin, parang wala kang pakialam sa buhay ng tao. Gets mo ba? Mga kababayan, ang mapapanood natin sa screen ngayon ay ang henyo ng medisina, binansagan ng medical community, bilang nakakabilib na talento ng siglo. Gamit ang husay sa Huayuan acupuncture technique, maraming pasyente ang nailigtas niya mula sa bingit ng kamatayan noong sumabog ang sakit sa buong Great Joe. Dr. Su, sa wakas, nandito ka na. Nadapa ang tatay mo. Mas lumala ulit ang kalagayan niya. Sinubukan ni Dr. He ang lahat pero napapanatili lang. Pansamantala ang vital signs niya. Maghanda na sa surgery. Sir, huwag kang mag-alala. Dahil sa Huayuan acupuncture mo, tiyak na gagaling si Papa. Tay. Anong kinalaman ko dyan? Sir, ikaw ang medical sage. Paano mo naman hindi nakita na nilagyan ko ng daya ang gamot mo? Kilala ka ng lahat, Ethan. Pero sino bang nakakaalam sa akin, Paul? Pangalan lang naman, medical sage mo. Bakit ba lagi mo akong tinatapakan? Mas magaling naman talaga ako sa medisina kaysa sayo. Kapag wala ka na, makakaangat ako ng mabilis. Unti-unti. Papalitan kita. At pati, sisiraan pa kita. Pero ikaw, mangkukulam ka lang, na walang pakialam sa buhay ng tao, at pinatay pa mismong tatay mo.
Patay tayo dito, Direktor Lucy. Yung si Mr. Chen Mingja na mag-i-invest sa ospital natin. Yung anak niyang babae, biglang nagkasakit ng malubha at nawalan ng malay. Ngayon ay, nasa ospital natin siya. Ano? Hindi natin pwedeng masaktan ang taong to. Kapag may nangyaring masama sa anak niya, siguradong bagsak ang ospital natin. Dali, tawagin na. Lahat ng medical staff. Hayaan mo na, wag mo nang ayusin dyan. Sabi ng direktor, lahat dapat pumunta. Nahanap mo na ba lahat ng pinahanap ko? Hindi maganda ang lagay ni Miss Chen. Kailangan ko pa ng isang doktor para tumulong. Kailangan pa ng doktor. Ay nako, si Dr. Lee at si Dr. Zhang, nasa kabilang ospital, nag-training. Ano, yung tatay ni Miss Chen, si Chen Mingja, pinakamayaman sa buong lugar. Basta, may nangyaring masama sa anak niya, siguradong bagsak ang ospital natin. Ang ospital natin. Hayaan mo na. Tara, sumama na kayong lahat. Tae. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Anak, Huwag kang matakot. Darating na agad ang doktor. 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 Ginoong Chen. Direktor Luo, iisa lang ang anak ni Chen Ninja. Dinala ko na siya dito sa inyo. Kailangan mong pagalingin siya. Kapag may nangyari sa kanya dito sa ospital nyo, iaatras ko lahat ng investments ko sa ospital nyo. Ginoong Chen, magpakasigurado po kayo. Ako ang direktor ng ospital na ito. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapagaling si Miss Chen. Sige, bilasan mo na. Sa totoo lang, 9 Cold Atrophy Syndrome 2. Sa buong Dazhou, ang tanging nakagaling ng sakit na to ay yung medical sage noon. Pero matagal nang nawawala yung medical sage na yun at wala nang balita kahit ano. Mukhang ngayong pagkakataon. Anak, anak. Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Bilasan nyo at gamutin siya. Kapag may nangyari sa anak ko, hindi ko palalampasin isa man sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Chen. Na-diagnose ko na po. Si Miss Chen ay may 9 Cold Atrophy Syndrome. Pero buti na lang, si Medical Dr. Su na nakagaling ng sakit na to. Idolo ko talaga siya simula bata. Na-master ko na. Yung Huayuan acupuncture technique niya. Iwan niyo na sa akin tong sakit. Siguradong walang magiging problema. Kaya huwag nang patagilan. Hindi mo ba nakikita? Hina-hina na siya? Bilis, bilis. Acupuncture, bilasan nyo. mukhang matagal nang nabuo tong sakit. Hindi pa grabe noon. Ngayon lang kumalat ng dahan-dahan, at ngayon lang sumiklab. Kung talagang gusto pagalingin, hindi naman yan mahirap. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Halika dito at tumulong. Hawakan niyo siya ng maayos. Huwag niyong hayaan gumalaw siya. Ito, ang Huayuan acupuncture ko. Hindi masama ang teknike, pero sayang, 40% lang natutunan mo niyan. Dito nag-concentrate ang sakit niya. Basta ito ang formula na magpapakalat dyan. Dapat walang problema. Sandali, Ano ba yan? Huwag mo akong gulatin. itong acupuncture point na to, bawal lagyan ng karayom. Bawal. Orderly ka lang. May karapatan ka ba magsalita dito? Kapag tinusok mo ng karayom yan, mamamatay siya. Sino ka ba sa tingin mo? May karapatan ka ba magsalita dito? Kapag nadelay ang gamutan kay Miss Chen, kaya mo ba itong panagutan? Yung katawan niya nagkaroon na ng malalang pagbabago, at sobrang kumalat na. Kung gagamitin mo yung karayom na yan, mas lalala lang. Ang kondisyon niya. Alam mo ba talaga kung ano ang mga acupuncture points? Sa tingin mo ba master ka na ng medisina? Ang kapal ng mukha mong tumayo dito. At punahin ako. Sinabi ko na sa'yo, bawal gumamit ng karayom dito. Hindi mo pwedeng gawing laro ang buhay niya. Tumahimik ka. Pinapunta kita dito, alang-alang sa papa ko. Sobra na ang binigay kong respeto sa iyo.
Huwag ka nang magyabang dito, at idamay pa kami sa gulo. Tama na. Ano bang ginagawa ng isang tagalinis dito at nakikigulo kapag may nangyari sa anak ko? Dahil sa iyo, kahit 10 beses kang mamatay, kulang pa yun na pambayad sa kasalanan mo. Hoy! Hindi talaga pwedeng gamitin ang karayom dito. Tama na, huling babala ko na to. Umalis ka sa harap ko. Ah, Anak, anak, bumubuti na siya. Lahat ng vital signs, unti-unting bumabalik sa normal. Sabi ko sa inyo, walang magiging problema. Matagal ko nang ginagawa ang teknik na to. Paano ka naging lakas loob na gaya mo? Nag-aambisyong punahin ako. Tapos na. Pinilit na buksan ang mga acupuncture points. Wala pang 1 minuto. Magkakaroon ng masamang epekto ang pasyente. Sa loob ng 10 segundo, magkakaroon ng kumbulsyon. Sa loob ng 30 segundo, magkakaroon ng pagdurugo. Sa loob ng 60 segundo, magkakashock siya. ikaw, pesteng bata, ang kapal ng mukha mong isumpa ang anak ko, hinahanap mo talaga ang kamatayan, ha? Magdasal ka na lang na walang mangyaring masama sa kanya. Kapag may nangyari sa kanya, pati ospital nyo, ibabagsak ko. Ginoong Chen, kalma lang po kayo. Ba't po kayo magpapaka-stress? Dahil lang sa isang alalay na tulad niya, isa lang siyang tambay, na pinulot ng tatay ko. Huwag po kayo mag-alala. Pagkatapos nito, paalisin ko na agad siya. Opo, Ginoong Chen. Iba naman kami. Iba siya. Lahat kami. Tapat na umaasa. Nagumaling si Miss Chen. Huwag niyo po sanang pagsabihan kami dahil lang sa walang kwentang tagalinis na yun. Tae. Anak, okay ka lang ba? Buti naman, pinakaba mo ako ng todo. Ginoong Chen, ngayon po mapapanatag na kayo, di ba? Direktor Lu, grabe ang bisa ng set ng Huayuan Acupuncture na ginamit ninyo. Sobrang bihira yun ngayon. Oo nga, narinig ko, na noon, ang dakilang doktor ay sumandal sa ganyang kasanayan. Ang napakahusay na Huayuan Acupuncture para magligtas ng napakaraming buhay. Ngayon pati si direktor, alam na rin yun. Ibig sabihin, pwedeng maging susunod na dakilang doktor ang direktor natin. Sobra namang iinyo. Itong Huayuan Acupuncture na to ay napakahirap matutunan at intindihin. Si dakilang Dr. Su, ang idolo at inspirasyon ko mula pagkabata. Malayo pa ko sa antas niya, pero balang araw, magiging katulad din ako niya. Hindi kagaya ng ilang batang pasaway yan, na puro abala lang ang alam gawin dito. Hindi ba kanina mo lang sinabi na hindi rin tatama ang paraang to? Bakit tahimik ka na ngayon? Kung hindi dahil sa iyo, batang to, nasapawan mo pa. Matagal nang okay si Miss Chen. Sabi ko na sa'yo noon pa, katulad mong ganyan, nangangarap pang maging dakilang doktor. Paasa lang yan. Payo ko sa'yo, kilalanin mo na ang sarili mo agad. Para hindi ka nagpupumilit sa di mo alam. At lalo kang mapahiya. Ba't ka ba umiling-iling diyan? Yung ilang karayom na ginamit mo lang, puwersahang pinapagalaw mo lang ang dugo at enerhiya niya. Nagsusugal ka lang ng mahina laban sa mahina. Sa loob ng 10 segundo, sigurado akong babalikan siya ng mas matindi pang epekto, mas malala pa, kaysa dati. Su Yifeng, hindi ka pa rin tapos, ha? Nakita naming lahat, Direktor, ang epekto ng Huayuan Acupuncture Technique. Ikaw lang, ang matigas ang ulo. Tama. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Lalo nang lumalala ang sitwasyon ngayon. Ang tanging paraan para mailigtas siya ay, Tumigil ka na, tama na, direktor. Palabasin mo na agad yung batang ta, sa ospital. Kahit na pansamantalang gumaling ang anak ko. Hindi ko papayag ang manatili pa dito. Sa ospital na ininvesten ko yung batang ta. Narinig mo ba? Umalis ka na. Alice, Sabi ng direktor, lumabas ka na, labas ka na, bilisin mo, huwag ka nang magpakapalang mukha dito. Alis na, dali. 5, 4, 3, 2, Isa.
Chloe, anong nangyayari dito? Hindi mo ba sinabi na napagaling mo na siya? Bakit ganito ang kinahinatnan niya? Bigyan mo ako ng paliwanag ngayon na. Ale. Kasalanan mo lahat to. Sinira mo ang anak ko. Kapag may nangyari sa kanya, isasara ko ang ospital mo ngayon din. Ginoong Chen, pakiusap, bigyan mo lang po ako ng kaunting panahon pa. Pangako ko, gagawin ko ang lahat para mailigtas si Chloe. Huwag niyo pong bawiin ang puhunan. Ang ospital namin ay umaasa sa suporta mo para mabuhay. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba ayos lang siya kanina? Sabihin mo, may ginawa ka ba? Masama to. Nagkaka-convulsion at nawala ng malay ang pasyente. Ngayon, nagsisimula na siyang magpakita ng senyales na nawawala na ang vital signs. Anong sabi mo? Sabihin mo, paano mo nalaman na lalala ang kondisyon ni Chloe? Sigurado may ginawa ka. Sabihin mo. Tama na. Convulsion. Pagkawala ng malay. Shock. Sobrang tugma ng lahat ng sintomas. Hindi mo ba sinabi na gusto mong iligtas ang anak ko? Bibigyan kita ng tsansa. Ginoong Chen, huwag niyo pong gawin. Sobrang malala na ang lagay ni Chloe. Baka ito na talaga ang huling pagkakataon para mailigtas siya. Kung ibibigay mo ang pagkakataon na to sa kanya, baka tuluyan nang mapahamak si Chloe. Ito. Ginoong Chen, konti na lang ang natitirang oras ng golden treatment para kay Chloe. Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. At saka, ang mga braso at binti ni Chloe ay parang nagyelo. Pero mainit na mainit ang hininga niya. Ito ay malinaw na sintomas ng matinding pagkakawala ng dugo at ki. At kung hindi na niya kayang maglabas ng mainit na hininga, wala na talaga tayong magagawa para iligtas siya. Tama ang sinabi niya. Ikaw ang gagamot kay Chloe. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa ospital mo. Ginoong Chen, Sandali lang. Iton, Ha 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 ha. sino ka? ito ang bihasang doktor na binayaran ko ng mahal. Para kay Miss Chen, personal na alagad siya ng kasalukuyang banal na manggagamot. Ha ha. Personal na alagad ng banal na manggagamot? Kaya ikaw ang Dr. Peng. Tama. Simula nang nawala ang banal na manggagamot, sa mundong ito, siya lang ang pwedeng gumamot sa sakit ni Miss Chen. Ganito ba tinatrato ng ospital ninyo? Ang mga pasyente? Nagpapabeya kayo at hinahayaan lang ang isang tagapag-alaga ang gamutin si Miss Chen. Tama yan, Ginoong Chen. Hayaan natin si bihasang Dr. Peng na inimbita ko. Ang siya mismong sumuri kay Miss Chen. Ginagawa mo talaga to ng sadya. Nakita mo lang si Ginoong Chen na dumating, kaya gusto mong pumunta sa ospital namin para maagaw ang investment. Ayos. Dahil nandito si bihasang Dr. Pang, ligtas na si Gia ko. Hindi maganda. Namumula ang mukha niya, pero malamig ang hininga niya. Salit-salitang init at lamig. Lumalaban na ang katawan ng pasyente. Kaninang-kanina lang may 2 ugat na pinilit buksan. Kaya magulo ang hangin ng katawan niya. Delikado ito, kapag hindi agad inagapan. Kahit kaunting paghuli lang, baka mahuli na ang lahat. HMMPH. Dahil nandito si bihasang Dr. Pang, hindi mo na kailangang sumubok pa. Ang huling mahalagang pagkakataon para gamutin siya. Dapat na kay bihasang Dr. Pang na lang. Yung tulad niyang tanyag at magaling. Ikaw, manood ka na lang. Hindi siya pwede. Paano siya nandito? Direktor Luo, talaga bang pinapayagan mo kung sino-sino lang na magtrabaho dito? Pinapayagan mo pa talaga na ang isang kagaya niya ang maggamot kay Miss Chen. Ang isa kagaya niya, wala namang dating. Mukhang, ubos na ang tao sa ospital niyo. Tama ka. Ganyang kalaking ospital, pero wala namang mas magaling kagaya ni Master Pang. Para sa akin, parang wala na talagang silbi ang ospital niyo. Kami. Kasalanan mo kasi, nagmayabang ka pa. Sige na. Director Lu, kitang-kita ko rin. Mukhang wala na talagang tao sa ospital nyo. Ganito ha? Pag nalugi na ang ospital nyo, pwede kang magtrabaho sa akin. Mabibigyan pa kita ng posisyon bilang supervisor ng mga tagapangalaga. Hahaha. Ikaw, Tagapangalaga lang naman siya na walang kwenta. Baka nga hindi pa siya marunong magbasa.
Bakit mo siya pinapagamit ng karayom? Para sa akin. Gusto mo pang ipapatay si Miss Chen gamit ang gamot niya. Para siya pa ang tumanggap ng sisi, sabi mo? Ano? Huwag mo kaming siraan ha. Hindi kami, kasing baba ng iniisip mo. Alam mo naman kung ano ang totoo. Gia. Master Pong, bilasan mo po. Basta gumaling lang si Gia. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Chen, paano kung gusto ko na mag-invest ka sa ospital namin at bawiin mo ang investment mo sa kanila? Basta gumaling lang si Gia, wala nang problema doon. Sige, bilisan mo at tingnan mo siya. Tumayo ka. Nakikita mo ba yon? Totoong bihasang doktor ito. Kayong dalawa, puro kayo basura. Anong klaseng ospital ba ang pinapatakbo nyo? Pinaglalaruan nyo lang ang buhay ng mga pasyente. Ayos yan. Nailigtas na si Xiao Gia ko. Ang galing. Totoo ngang disipulo siya ng saging medikal. Sa puntong ito ng acupuncture, siguradong mamamatay siya. Tigil. Hindi pa ba kayo nahihiya sa ospital natin? Paulit-ulit mo na kaming hinaharang. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa tingin ko, ikaw, inutil ka. Sinasadya mong saktan ng anak ko. Tae. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si Dr. Pong. Tiyak na magiging ayos ka. Kapag pumasok ang karayom na to, mahirap nang mabuhay pa siya ulit. Ang yabang mo. Sino ka ba? Ang kalibre ko sa medisina. Ikaw ba ang magtatakda? Dr. Pong. Huwag mo na siyang patulan. Buhay ang nakasalalay dito. Pakibilasan mo na ang pagtutusok ng karayom. Huwag mong hayaan siyang. Madili pa ang buhay ng anak ko. Itong taong ganito. Ako na bahala sa kanya. Ha? Xiao Gia. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na magagawa mong gamutin siya? Anong klaseng peking doktor ba ang dinala mo para saktan ng anak ko? Ay, Chen, hindi ito pagkakaintindihan. Nako, na-shock na naman ang pasyente. Tapos na. Hindi na talaga siya maliligtas ngayon. Xiao Gia. Huwag mo akong takutin. Xiao Gia. Kung gusto mong mamatay mag-isa, huwag mong idamay ang ospital namin. Walang oras magpaliwanag, tumabi ka. Ito. Ito ang ikalimang anyo ng Huayuan. Acupuncture technique, ang butong tumutusok na karayom. Karayom na tumatagos sa buto? Paano namang isang lalaki na nurse ang makakaalam ng teknik na yan? Hindi ba't ito ang sikat na teknik noon ni Su Yifeng? Karayom na tumatagos sa buto. Tatay, bakit ka nandito? Karayom na tumatagos sa buto? Ano yun? Ito ang ikalimang anyo. Nang wayuan akupuntura gamit ang chi para bumuo ng mga karayom. Kaya nitong tamaan agad ang tatlong acupoint, sabay na may stimulate, ang pinakamalalim na bahagi sa paligid ng mga buto. Kailangan nito ng sobrang lakas, ng internal na enerhiya para magawa. Pero ito ang ikalimang anyo. Nang Huayuan akupuntura, ang karayom na tumatagos sa buto. Paano malalaman ng lalaki na nurse ang tungkol dito? Tae. Chloe, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba o hindi maginhawa kahit saan?
Ang Huayuan akupuntura na to, ang tindi ng lalim at hirap matutunan. Hindi ko lubos maisip na taglay mo ang ganitong galing. Huwag mong hayaang dayin ka niya. Paano namang lalaki na nurse ang pwedeng makaalam ng sariling teknik noon ng medical sage? Ang Huayuan akupuntura? Sigurado akong may kahinahinalang nangyayari dito. Tama. Ako lang sa buong ospital na ito, ang marunong ng teknik na iyan. Sige nga, palihim mo bang pinag-aralan ang Huayuan akupuntura ko, habang nagpa-practice ako? Pero, Itong 9-Code Divine Atrophy ay sakit na kahit ang daming, batikang doktor ay napasuko. Paano niya? Malulunasan iyon? Ginoong Chen. Malamang ang karayom ni AC Peter kanina ang nagpalabas ng lason sa dugo ni Chlo na naging dahilan ng paggaling niya. Ano naman ang kinalaman doon ng lalaki na nurse? Sinamantala lang niya ang pagkakataon. ikaw talaga, tama. Dito, sa teknik ko lang ng Huayuan akupuntura, maliligtas si Miss Chen. Yung karayom kanina, ubos enerhiya ako doon. Kung wala ako, hindi maliligtas si Miss Chen. Pangye. Si Soyifeng naman talaga ang nag-akupuntura kanina. Kita ng lahat. Paano biglang naging ikaw ang bida? Ganun ka, Giles? Siya? Hindi ka ba nahihiyang? Sabihin yan. Aba, tingnan mo nga siya. Simula ulo hanggang paa, walang kwenta. Maliligtas niya si Miss Chen? Pustahan, gusto lang niyang matulungan ang ospital nyo para makakuha ng investor. Baka utos mo lang din na mang-agaw siya ng kredito. Binabaluktot mo lang ang katotohanan. Hoy, ano bang ginagawa mo ngayon? Hindi pa natatanggal ang tunay na dahilan ng sakit niya. Kailangan pa siya ng gamutan. Kung hindi, babalik lang yan. Kahit ganoon, hindi mo karapatan. Gamutin si Miss Chen. Ano ibig mong sabihin? HMPH, isa lang siyang, wala sa lugar. Paano mo naman ako may kukumpara sa kanya? Pero para mapanatag si Ginoong Chen, handa akong makipagpaligsahan sa kanya para makuha ang pagkakataong gamutin si Miss Chen. Tae. Payag akong subukan nila. Sige. Maglalaban kayong dalawa. Kung sino ang manalo, siya ang makakakuha ng pagkakataong gamutin si Xiao Jia at makasecure ng investment. Hindi pwede. Papayag ka bang siya ang magrepresenta sa ospital natin sa kompetisyon? Hindi ako sang-ayon. Tay, ipagkakatiwala mo ang kinabukasan ng ospital natin. Sa isang walang kwenta, hindi ko matanggap yan. Gusto ko ring sumali sa kompetisyon. Ako at siya. Sabay kaming sasabak. Mga walang kwenta. CJ, Sama-sama, sabay-sabay na kayong lumaban sa akin. Bilang isang doktor, dapat kalmado ang mga kamay mo. Kapag nasa operasyon ka, kahit madampian mo lang, ang maliit na ugat ng dugo, pwedeng magdulot ito ng matinding problema. Kaya, sa unang round, karayom sa seda, ang laro. Sa gitna ng umiikot na mga sinulid ng seda, may nakatagong pilak na karayom. Kung sino ang makakakuha ng karayom, nang hindi nadadampian ng seda, siya ang panalo. Ay, sobrang hirap naman ito. Sobrang magkasalubong ang mga sinulid ng seda. Paano mo hindi matatamaan ang mga iyon? Tama. Tatay, hayaan niyo po akong sumubok sa round na ito. Simula nung nagsimula akong maging doktor, pagdating sa matatag na mga kamay, hindi pa ako natatalo. Ayos. Mahigit 10 taon ka nang nag-e-ensayo ng Huayuan. Acupuncture technique. Sobrang palido na ng pamamaraan mo. Wala nang sablay. Dapat hindi ka na mahihirapan. Manalo sa round na ito. Ipinapahayag ko ang pagsisimula ng unang round. Talagang ibang klase si Dr. Pang. Naiwasan pa niya yung mga sinulid. Ngayon, madali na lang kunin ang pilak na karayom.
Nahawakan pala ni Dr. Pong ang sinulid. Mukhang may malakas na tsansa si Dr. Lo na manalo. Oo nga. Ayos din. Mukhang hindi nasayang ang pag-practice sa Huayuan acupuncture technique. Lu, tignan natin kung paano mo ako lalabanan ngayon. Anong ginagawa mo? Tingnan mo ang oras. Nandito ka pa rin ba nagluloko? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan natin? Sa ospital? Lucy, Tatay, tama na. tatay. Tingnan mo ang oras. Bakit pinagtatanggol mo pa rin siya? Salamat sa ginawa mo kanina. Mahina ang mga kakayahan ko. Kaya napilitan akong gumamit ng mga pangit na paraan. Ano na namang kalokohan yan ang sinasabi mo? Isang wala kang silbi na katulad mo. May lakas ng loob kang magpaliwanag dito sa harap ko? Bilang isang manggagamot, ang lakas ng loob ay dapat para magligtas ng buhay. Pero ginagamit mo ito para manakit ng tao. Nanakit ako ng tao, aling mata ang nakakita, na may sinaktan ako, kitang-kita naman na kayong lahat, alam nyo nang matatalo na kayo, kaya nag-imbento kayo ng masama tungkol sa akin. Kayo yan. Huwag kayong magpalusot dito. Kung hindi ka nakialam, hindi sana naputol lahat ng sinulid niya. Ganun pala, kayo ang may kasalanan yan. Huwag niyong isisi sa amin. Ikaw, Tama na. Dahil naputol na ang lahat ng sinulid, wala na tayong magagawa. Ipinapahayag ko, natapos na. Ang unang round ng kompetisyon. panalo si Peter. Konting-konti na lang sana, kasalanan mo to lahat. Ano bang kalokohan yung ginagawa mo? Mananalo na sana ako. Anong trip mo? Tama, isa ka lang na walang silbi, na pinulot ng direktor. Pinatuloy ka lang niya sa ospital, dahil naawa siya sa'yo. Huwag kang magyabang dito, ha? Actually, kanina lang. Tama na. Sinasabihan na kita. Kapag nalugi talaga, ang ospital natin dahil sa'yo. Sisiguraduhin kong, ikaw ang mananagot. Naiintindihan mo ba? Tina, Tay, sige na. Dahil sa kanya kaya kanina, kung hindi, mapapahamak ka sana. Alam mo ba yon? Tay, alam kong pinoprotektahan mo siya. Pero hindi mo naman kailangang magsinungaling ng ganyan, di ba? Kalma na. Sige. Pangalawang round na tungkol sa pharmacology. To, pulbos to na galing sa 12 ng halamang gamot. Kung sino makakatukoy ng nakapikit at masasabi ng tama kung anong mga halaman ang laman nito. Siya ang panalo. Si Isipeng, dekada na ang inilaan sa pag-aaral ng medisina. Walang kapares ang galing niya sa pharmacology sa buong bansa natin. Yung iba dyan, dapat alam na ang hangganan. At umatras na lang ngayon. Ikaw. Tay, ako na po sa round na to. Sa subukan ko, Ikaw, bakit ka ba nagyayabang? Pag natalo tayo dito, damay ang buong ospital sa'yo. Kaya mo ba talagang isugal yon? tama. Sa tingin ko dapat, alam mo ang lugar mo. Huwag mo nang masyadong ipahiya sarili mo. Baka nga si Emerchen, maawa pa, at mag-invest ng konti sa bulok mong ospital. Tama na ang daldal. Simulan na natin. Inaanunsyo ko ang ikalawang round ng kompetisyon.
Simulan na. Astragalus, Angelica, Atractalodes. Talaga bang kaya niyang bilangin kung ilang halamang gamot ang laman nito gamit lang ang pang-amoy? Astig nun. Grabe, totoo nga ang sinasabi tungkol kay Dr. Peter. Sobrang galing. Tapos na. Tay, bakit mo ba ako pinigilan? Walang alam yang walang kwenta na yan. Mas magaling pa sana ako. Baka nga tumaas pa ang sansa nating manalo. Sikat si Dr. Peter sa buong mundo. Kung totoo nga yan, wala tayong magagawa. Ethan, pakiusap, huwag mo akong biguin. Anong ginagawa niya? Ang tagal na niyang nandito. Ni isa man lang, wala pa siyang nasabing halamang gamot. Tapos na to. Talagang matatalo na ang ospital natin ngayon. Kasama dito ang Poria. At licorice. Goji berries. At ano pa? Itim na Atractalodes. Oo, tama niya lahat. Lagot na talaga tayo. Dapat ako na ang susunod. Kung hindi, buong ospital. Masisira na sa kanya. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Napipi na ba kayo? Gusto kong makita. Anong kayang diskarte? Ng isang simpleng orderly na katulad mo? Bukod sa mga nabanggit mo, may cornus din, cinnamon, white peony, ligusticum, at schisandra. Wala siyang na-miss. Ni isang halamang gamot. At isa pa. Hindi itim na Atractalodes. Kundi puti na Atractalodes. Paano? Paanong nangyari yon? Hindi pwede. Talagang imposibleng mangyari yan. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob? Na-questionin ako, isang huwad na gaya mo? Sigurado akong ito ay Atractalodes lansa. Walang pagkakamali dito. Tama. Isa ka lang maliit na nursing assistant. Sino nang nagbigay sa iyo ng tapang para questionin si Dr. Peng? Tama, ito talaga ang Atractalodes lansa. Ibig sabihin, mali ang sagot. Ang Atractalodes macrocephala, maraming oil chambers. Kapag pinulbos, maraming granules na lalabas. Pero ang Atractalodes lancia, malambot, at makinis kapag hinawakan. Kaya ito, siguradong hindi ito ang Atractalodes lancia. Ikaw. Sabi ko na nga ba, isa ka lang talagang, palpak at walang alam, nandito mismo ang Atractalodes lancia. May lakas ka pa talagang makipagtalo. Hahaha. Tama, halatang halata naman ang Atractalodes lancia. Kahit sino ang nag-aral ng medisina, makikita agad yan. Hindi ka ba nahihiya? Bumaba ka na dyan. Dahil may duda kayo, ilabas natin ang Atractalodes lancia na ginamit kanina. At ipakita natin sa lahat kung ito nga ba ang Atractalodes lancia o Atractalodes macrocephala. Hindi mo ba alam ang lugar mo? Sinong nagbigay sa'yo ng tapang para pagdudahan ako? Hindi ka pa ba nahihiya? Hindi ka pa ba titigil? Tama, hindi mo ba alam na dahil sa'yo, tiyak na matatalo ang ospital natin ngayon. Atractalodes macrocephala. Totoo nga, Atractalodes macrocephala ito. Ang Atractalodes macrocephala, hindi pantay ang hiwa, at may mga kayumangging tuldok ng oil chambers. Ang Atractalodes lancia ay may abong kayumangging balat sa labas, at dilaw puti o abong puti ang hiwa sa loob. Hindi. Sobrang imposible yan. Paano naman ako magkakamali? Ikaw yan. Nagkakasabuatan kayo. Mandaraya kayo. Tama na iyang kalokohan mo. Itong paligsahan, ginawa mismo sa harap ng lahat ng tao. Aling mataba ang nakakita na may daya kami? Kung hindi kayo nagkakasabuatan, paano niya natukoy ang dami ng halamang gamot sa isang hawak lang? Ikaw, Dean Luo. Anong nangyayari dito? Mister,
Chen, hindi gagawin ng ospital namin ang ganitong bagay. Lugar mo to. Ang dali-dali lang para mandaraya ka. Kung hindi ganun, paano siya mas magaling kay Dinlo? Pero hanggang ngayon, orderly pa rin siya, Dr. Pang. Kahit ospital namin to, ikaw ang nagsuggest ng hamon na to. Hindi pumapabor ang ospital namin sa kahit alin. Sabi mo lang totoo na agad? Feeling ko, gusto mo lang makakuha ng investor. Kaya gumagawa ka ng nakakadiring bagay. Nakakahiya talaga. Deserve niyo ba talagang tawagin na doktor? Chi, Tama na ba kakasabi mo? Sabi ko walang daya. Wala talagang daya. talaga? Anong ebidensya mo? Ako. 3, 7, siyam, Anong kalokohan yang sinasabi mo? 4. 1. Yung Gramada. Ito ang mga Gramada ng halamang gamot. Imposible ito. Kung ilan ang nakatago sa bawat halamang gamot. Pati temperatura at humidity, lahat yan nakakaapekto sa pagkakabuo nito. Kung di ka naniniwala, pwede nating ulitin ulit ang laban. 3 gramo ng Poria. 1 gramo ng cassia seed. Tama lahat ang sagot. Ha ha ha. Ayos. Ang galing. Ha ha ha. Inaanunsyo ko na. Ang second round ay napunta kay Nursing Aidso. Tingnan lang natin. Sa susunod na round, siguradong di ko papayagan na ganun kadali kang manalo. Ano ngayon kung sinwerte ka at nanalo ka kahit isang round laban sa akin? Tingnan natin mamaya. Sa next round, needling technique ang laban. May marunong ba talaga sa ospital nyo? Pagdating sa needling techniques, bukod sa masterful, Huiwan needling technique ng Medical Sage. Para sa akin, si Peng, pangalawa, walang katapat sa mundo, hahaha. Patay na tayo. Delikado na tayo. Baka magsara na talaga ang ospital natin, di ba? Pengye, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Kanina pa ang yabang mo, pero natalo ka naman ng nursing aid namin. Kung sa needling, ako ang lalaban sa'yo. Ikaw na hanggang 4th level lang ng Huayuan needling. Paano mo naman? Naisip ang hominin ako? Ito ang karayong pangwasak ng puwang. Karayong pangwasak ng puwang. So ang karayong pangwasak ng puwang ko, nasa kanya pala. Karayong pangwasak ng puwang. Ano yun? Sa panahon ngayon, may dalawang malaking pamamaraan ng acupuncture na sabay na ginagamit. Isa ay ang technique ni Medical Saint na Huayuan needle technique. At ang isa pa ay itong technique na ito. Pero itong technique na ito, hindi naman talaga mahirap matutunan. Kailangan lang nito ng espesyal na pilak na karayom. Itong teknik na ito, sobrang gusto ko talagang matutunan dati. Pero sobrang bihira ng pilak na karayom na iyon. Hindi ko talaga magamit, kaya napilitan akong sumuko. Ngayon, tapos na talaga. Ang karayom na to ay talaga namang bihira. Narinig ko noon, iisang tao lang ang nakakuha ng karayom na to, si Medical Saint. Pero dahil sobra ang pagdepende ng teknik na to sa karayom. Kaya, lumipat siya sa Huayuan needle technique na mas kailangan ng talento at mas epektibo. So, si Dinlo, hindi talaga siya kayang tapatan. Tapos na tayo. Ang ospital natin, wala na talagang pag-asa ngayon. Kahit imposible, kailangan pa rin natin subukan. Napapraktis ko rin ang teknik kong Huayuan needle hanggang ika-4 na yugto. Kung pagsisikapan ko, makakalaban din ako. Hindi maaari. Ang teknik ng Huayuan needle ay malalim at mahirap talaga matutunan. Kahit sapat na ang unang ilang yugto, para gamutin, marami-raming sakit. Ang tunay na diwa, nasa huling bahagi talaga. Kaya karamihan, hindi nila nagagawa lampasan yon. Ngayon, siguro tanging, si Medical Saint na eksperto, at nandito, ang kayang makipagsabayan sa kanya.
Ano nang magagawa natin ngayon? Hindi advanced ang medical technology ngayon. Kung pati ang ospital na ito, hindi na masalba. Kawawa naman talaga ang mga tao dito. Wala nang ibang mapupuntahan para magpagamot. Makikipagkumpetensya ako sa'yo. Alam ko namang mabuti ang intensyon mo. Pero ang reputasyon ni Dr. Pang ay hindi basta-basta. Natatakot ako na baka hindi mo siya matalo. Makikipagkumpetensya ako sa inyong lahat. Tay, Sa palagay ko, ubos na talaga ang mga tao sa ospital mo, nagpadala pa ng matanda para makipagpaligsahan. Ano bang masama sa pagiging matanda? Ang pagsagip ng buhay ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa kakayahan ng isang tao na magligtas ng kapwa. Para sa huling round, gamitin natin ang kondisyon bilang halimbawa at tingnan ang acupuncture techniques ninyong dalawa. Kung ganoon, ako ang mauunang magpakita. ito nga ang void-breaking needle. Kahit mag-ensayo pa, ako ng 10 taon pa. Malamang hindi ko rin kaya ang ganitong resulta. Gia, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos yan. Galing, totoong karapat-dapat ka talagang maging alagad ng medical saint. Tulad ng sabi, talagang magaling ka. Ginoong Chen, masyado mo naman akong pinupuri. Hahaha. Director Lo, ikaw na ang susunod. Tay, Ginoong Chen, alam ko mas mahina ang kakayahan namin. Ayos lang. Kung matalo kami sa round na ito, may isa lang akong pakiusap. Hindi pa maunlad ang lugar namin, at hirap na ang mga tao dito magpakonsulta sa doktor. Sa loob ng 10 milya, kami lang ang ospital dito. Sana, magpakita kayo ng kaunting awa, at hayaan ninyong magpatuloy ang operasyon ng ospital na ito. Dahil naglakas loob kayong hamunin kami, hindi kami magpapatalo o magiging madali sa inyo. Kahit sino pa ang manalo, kailangan pa ring ipasara ang ospital na ito. Bukod pa rito, wala ni isang sentimo mula sa pondo ni Ginoong Chen para sa konstruksyon ang mapupunta sa baryo nyo. Hindi namin kailangan ng pondo ng konstruksyon. Pero kapag nagsara ang ospital, sa loob ng 10 milya, Lahat bata at matanda. dito umaasa para mabuhay. Tama yan. Ano ngayon? Anong kinalaman nun sa akin? Ikaw. Pahiram, subukan ko nga. sinasabi mo ba na kulang pa sa problema ang pinasok natin? So, alam ko naman na medyo kabisado mo ang Wayuan Needle na pamamaraan. Pero disciple pa rin siya ng Medical Sage. Ngayon, siguro kung mismong si Medical Sage ang pumunta, doon lang tayo may pag-asa na mabuhay. Si Medical Sage mismo? Kahit pa si Medical Sage mismo ang dumating, kahit pa magpakita siya, baka hindi pa rin niya ako kaya. Tama. Sinasabi ko sa'yo, kahit pa dumating si Medical Sage, itong ospital na to, kailangan pa ring ipasara. Ikaw.
Ito. Ito ang ika-6 na estilo ng Huayuan Needling. Iilan lang ang nakakaalam nito sa buong Dazhou. Sino ka ba talaga? Hindi ko na talaga nararamdaman ang sakit. Ito ang Lingshu Needle. Ito ang ginagamit ng medikal na pantas noong araw. Ang Lingshu Needle. Kaya pala pamilyar ang itsura. Lingshu Needle. Oo, oo, oo. Siya ay... Siya. Siya ang medikal na pantas. Ang medikal na pantas? Siya na. Ang banal sa medisina. Imposible. Paano siya naging banal sa medisina? Paano ka naging So Yifeng? Paano mo nagawang maging So Yifeng? Peng Yi. Sa dami ng taon na lumipas, wala pa ring pinagbago ang galing mo sa medisina. Hanggang ngayon ba naman, nakaasa ka pa rin sa mga hindi karaniwang paraan? Idolo ko siya. Ang banal sa medisina. May natitira pa siyang nakatagong key sa loob ng katawan niya. Kailangan niyang gamutin ng dahan-dahan. Hindi pa siya lubos na gumagaling. Kailangan ng acupuncture at moxibustion. Oo, oo. Ayos yan. Ngayong nandito ang banal sa medisina, Maliligtas na si Xiao Jia. Xiao Jia, kumusta na ang pakiramdam mo? Tay. Wala na talaga akong nararamdaman na sakit. Dr. Su, salamat po. Kung wala po kayo, ako. tapos na lahat. Wala nang pag-asa ngayon. Hindi agad gagaling ang kondisyong ito. Kailangan talagang magtiyaga ang pasyente. At sundin ang plano ng gamutan na itinakda ko. Doon lang siya tuluyang gagaling. Ang galing naman. Maraming salamat talaga. Napakaswerte ni Clara na nakilala ka niya. Totoong biyaya ito. Huwag kang mag-alala. Pangako ko yan. Basta maayos si Clara, ako na ang bahala sa lahat ng pondo para sa ospital na ito. Sige. Tungkol naman sa ospital na ito. Nakakahiya lang kasi, sobrang overqualified ka para sa ganitong kaliit na lugar. Kung okay lang sa'yo, pwede ko. Oo, Ethan. Kayang-kayang ayusin ni tatay ang mas magandang ospital para sa'yo. Salamat, na-appreciate ko ang alok. Pero hindi na kinakailangan. Dahil ayaw mo rin. Hindi na kita pipilitin. Pero, ang mga kagamitan dito, medyo luma na. Kaya siguro sagabal din sa routine nyo. Magpapadala ako ng tao para maglaan ng pondo, pangpalawak at palitan lahat ng mga makina dito ng pinakabago. Tanggapin mo sana bilang maliit na pasasalamat ko. Mr. Chen, maraming salamat talaga. Ethan, malaki ang utang na loob namin sa'yo ngayon. Na, salamat talaga ngayong pagkakataon. Galing doktor. Hanyu. Talo ka na. Ayon sa kasunduan, ni 5 sentimos wala kang makukuha mula sa donasyong ito. Din Lu. Alam naming nagkamali kami dati. Maawa ka naman, pagbigyan mo kami. Ako man. Niloko lang din ako ng taong yon. Anong kalokohan ba yung sinasabi mo? Halos nagmakaawa ka sa akin, nagamutin siya. Tapos ngayon binabaliktad mo pa ako. Hindi ko alam na ganitong klaseng tao ka pala. Ikaw, wala naman talaga siyang kakayahan. At ang kapal ng mukha niyang humingi ng sobrang laking halaga mula sa akin.
Mga kaibigan, huwag kayong paloko sa kanya. Kahit pa sinasabi nilang magaling siyang doktor, ano ba naman yun? Hindi pa rin nababago ang katotohanan na isa siyang manloloko. Naku, magaling na doktor daw. Nabulag ako sa pera dati, kaya ako napasama. Alam ko talaga na nagkamali ako. Please, patawarin mo ako. Hindi mo kailangang magmakaawa sa akin. Hindi naman ako kung sino mang sikat na doktor. Isa lang akong ordinaryong tao na naggagamot. Kung hindi dahil sa magaling na doktor, mapapahamak si Miss Han. Alam mo ba talaga na parang nilalaro mo lang ang buhay ng mga tao? Mga tulad mo, dapat binabalian ng kamay at paa. Para hindi na kayo makapagloko pa at magkunwaring doktor. Tama. Sino ba nakakaalam kung gaano kalaki na ang naipon nila? Tapos may mukha pa silang humingi ng patawad. Oo nga, para hindi na kayo lumabas at makapanakit pa ng iba. Tama yan, Dr. Lo. Bakit? Ethan. Akala mo ba lahat ng tao pagbibigyan ka at itataas ka pa? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko tatanggapin to. Salamat po, Master. Susunod po talaga ako sa inyo, at mag-aaral akong mabuti ng medisina. Hindi ko po kayo bibiguin. Peter, kung hindi ka kumbinsido, pwede mo akong hamunin. Hindi dahil mahina ang galing mo sa medisina, pero nilalaro mo ang buhay ng tao. Ang mga katulad mo, hindi karapat-dapat maging doktor. Tama yan. Ang paggawa ng medisina at pagliligtas ng buhay, nakaasa yan sa mabuting puso. Ang mga katulad mo, hindi dapat tawaging doktor. Alam ko. Iniisip mo ang kapakanan ng ospital. Pero ang mali mo ay hindi mo dapat gamitin ang ganitong maruming paraan, ang mga katulad mo. Ikapapahamak mo lang sarili mo pati ng iba. Harry, huwag mong gawing biro ang buhay ng tao dahil lang sa pera. Simula ngayon, ayaw na naming makita ka ulit. Mas mabuting magbantay-bantay kayo. Ethan, huwag kang magyabang. Darating ang araw, tiyak matatalo rin kita. May pag-asa na ulit ang ospital natin. Hindi lang tayo nakatanggap ng donasyon, kundi pati lahat ng tao sa ospital natin. Meron na ring pag-asa. Tama. Oo, dahil kay Mr. Chen. Dahil sa mga makinang to, hindi na tayo mauurong sa kagamitan dito sa ospital. Dapat akong magpasalamat sa'yo dahil iniligtas mo si Jessie. Lahat ng ito, karapat-dapat lang talaga. Yifeng, sandali lang. Dianlu, may kailangan po ba kayo? Yifeng, salamat talaga kanina. Sila naman talaga ang may kasalanan. Kaya ako na mismo ang humihingi ng paumanhin para sa kanila. Dianlu, masyado po kayong magalang. Hindi naman po ako ang tinatawag na himala doktor. Isa lang po akong doktor na gumagamot ng mga sakit. Ayun lang po. Napakamapagkumbaba nyo naman. Ang daming nagtuturo ng Huayuan Needle Technique sa Dashao, pero kayo lang talaga ang nakakakamit ng ganitong antas. Bakit yung minamaliit ang sarili nyo? Pero, hindi ko pa rin lubos. Magets kung bakit tinatago nyo ang pagkakakilanlan nyo at pumunta pa kayo sa maliit na lugar gaya ng sa amin. Alam mo ba? Ngayon, buong mundo, hinahanap ka. Kung gusto mo, pwede kang bumalik agad sa isang top na ospital na may pinakamagandang medical resources. Bakit ka pa magtitiis dito? Dianlu. Hindi po ako karapat-dapat. Sa tawag na himala doktor. Sa pagdating ko dito, gusto ko lang muling matuklasan ang tunay kong tawag bilang doktor. Sige, naiintindihan ko. Tingnan mo, itong lugar ko, kahit maliit. Makakatulong ito sa'yo para matupad mo ang orihinal mong hangarin sa pagiging doktor. Kaya, kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin kahit kailan. Iuutos ko kay Clara na suportahan ka ng buo. Salamat, Dien. Sige.
Sige na, magtrabaho ka na. Ethan, huwag kang mayabang. Hindi magtatagal. Sisiraan ko ang pangalan mo at paluluhurin kita sa harap ko para magmakaawa. Dr. Su, may isa pa akong tanong. Ang lugar na to ang Liangmen Ako Point. Talagang karapat dapat siyang tawaging himala, doktor. Ang astig niyang tingnan kapag hawak niya ang silver needles. Oo nga, ang pogi niya talaga. Paano ko to hindi napansin noon? May master na pala agad sa tabi ko. Ting. Di ba porsigido kang mag-practice ng Huayuan needle technique? Bakit hindi mo subukang humingi ng payo kay himala, doktor? Kung siya mismo ang gag-abay sa'yo, siguradong malaki ang magiging progreso mo. Sobrang sama ng trato ko sa kanya dati. Papayag pa kaya siyang turuan ako? Sino ba may pake? Pakinggan mo ako. Kahit di ako humingi sa kanya ng tulong, mabi-breakthrough ko rin agad yung pang-4 na level. Oo na, Dr. Lu, matigas lang ulo mo. Ako kasi, Dr. Su, ganito kaliit na bagay, kami na dapat ang bahala. Tama, sikat kang himala, doktor. Bakit pa ikaw ang gagawa ng ganito? Himala doktor. Ni tatay ko nga hindi ko nailigtas. Ano pang mukha kong tawagin himala doktor? Doktor, tulong. 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 anong nangyayari? Kakatapos lang namin sa eksaminasyon. Wala siyang sugat sa katawan. Ang dugo, lumalabas mula sa loob. Delikado to. Hindi ito panlabas na pagdurugo. Matinding pagdurugo sa loob to. Bilisan, dalhin siya agad sa emergency room. Kailangan niya ng operasyon ngayon din. Hoy, sandali. Narinig namin na, ang medical saint, Dr. Su, ay nandito sa ospital nyo ngayon. Sana yung operasyon na to. Si Dr. Su ang mag-perform. Huwag kayong mag-alala, magagaling ang mga doktor dito sa ospital. Gagawin nila ang lahat para maligtas siya. Ako naman. Dr. Su, please naman, nakikiusap ako. Iligtas niyo po ang tatay ko. Alam ko pong napakahusay niyo bilang doktor. Basta maoperahan niyo siya at maligtas. Ikaw ang mag-operate kahit anong kondisyon niyo ilalagay. Papayag ako sa lahat. Oo, tama yan. Dr. Su, maawa po kayo. Iligtas nyo ang aming matanda kapag may nangyari sa kanya. Paano na kami? Uncle, pakiusap. Iligtas nyo po si Lolo. Hindi. Talagang hindi ko kaya. Su Yefeng, buhay at kamatayan na to. Ano pa bang hinihintay mo? Grabe na talaga ang kalagayan niya. Kung hindi natin siya ililigtas ngayon, huli na. Maghihintay ka na lang ba na mamatay siya? Oo nga, Dr. Su. Nakikiusap kami, Dr. Su. CJ. Ako na ang gagawa ng operasyon. Tara na. Naghihintay na ang pasyente sa atin.
Hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Hindi ito normal na pagdurugo. May kabaliktaran sa daloy ng dugo. Kailangan kong gumamit ng pilak na karayom para mapatatag ang ikot ng buhay at dagat ng dugo niya. Tumigil na talaga ang pagdurugo. Susunod, kailangan ko na lang selyuhan ang huling ugat. Ako na ang bahala. Dr. Su, kumusta na po ang tatay ko? Napaka-successful po ng operasyon ng matandang Ginoo. Ilipat na po siya sa regular na kwarto sa lalong madaling panahon. Anong problema, iha? Para sa iyo ito. Salamat po, Tito, sa pagsagip kay Lolo. Yaw, tara na. Pupuntahan natin si Lolo. Sige. Oy, Ting-ting. yung ginawa ni Ifeng kanina, grabe, sobrang galing talaga, isang karayom lang. Parang sinunod ng dugo niya, tapos biglang tumigil agad yung pagdurugo. Oo nga, para talaga siyang santo ng medisina. Deserve niya talaga ang reputasyon niya. Matagal na akong nurse, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong katinding pagdurugo na naligtas pa. Siyempre, siya nga yung kilalang santo ng medisina. Baka nga. Pwede pa akong mag-practice ulit at magligtas ng buhay. Pero sabihin mo nga, paano niya nagawa yung mga karayom na yun? Yung dugo, biglang naitigil. Ano kasi? May kailangan kang silver na karayom para isara yung pinto ng buhay, pakalmahin yung isipan, tapos ilipat sa kotse. At gulong ng tadhana para magtugma yung ki at dugo. Pinakamahalaga doon, gamitin ang isang karayom para isara yung dagat ng dugo. Ikaw, Rin, itong huwayuan na teknik ng tusok. Importante na, palakasin ang yin at dagdagan ang yang, pati na rin, pakalmahin ang atay at alisin ang hangin. Ang pinakaimportante ay paikotin ang dugo at alisin ang bara. Kung mag-practice ka pa ng madalas ngayon, balang araw, aabot ka rin sa ika-4 na antas. Ah, ganun pala. Ganun pala yun. Salamat. Sa'yo. Nako, hindi, may masama na. Duksu, biglang lumala ang lagay ni Mr. Zhang. Bumagsak ang blood pressure niya, at tumigil na ang puso niya. Pakitingnan po agad. Ano? Bilisan mo. Paano nangyari to? Paano nangyari ito? Ang alam ko, naging matagumpay naman ang operasyon. Tabi kayo dyan. Ikaw, manggagamot na walang alam. Ano bang karapatan mong tawagin ang sarili mong santo ng medisina? Ganyan mo pa napahamak ang tatay ko. Ano pa bang balak mo? Tama. Maling diagnosis, kapalpakang medikal. Ngayon gusto mo pang magpakabait para sa akin, lahat ng mga tinatawag niyong doktor, sa ospital niyo, pawang mga sinungaling lang. Huwag po kayong mag-alala. Sinabi na po ng doktor na totoong naging matagumpay ang operasyon. Bukod pa doon sa mismong proseso, walang naging problema. HMPH. Ano bang nangyayari talaga? Bakit ganito? Bakit nagkaganito?
Ikaw, huwag na huwag mong hahawakan ulit ang tatay ko. Sinasabi ko sa'yo, malamang maling gamot ang binigay mo sa kanya. Maayos pa ang tatay ko kanina. Pagkatapos ng operasyon nyo, ganito na nangyari sa kanya. Kasalanan yung lahat to, tungkol sa nangyari ngayon. Kapag hindi kami binayaran ng ospital, hindi kami titigil. Mga kababayan, sandali lang po. Alam ko pong lahat kayo ay nag-aalala, pero mas mahalaga muna ang buhay ng pasyente. Pakiusap, pakitabi muna kayo para makek namin ang kondisyon ng pasyente. Kung talagang kasalanan ng ospital namin, kami po ang mananagot ng buo. Walang mangyayari dyan. Ikaw at si Sui Feng, magkakapareho lang kayo. Mga sakim kayo, pera lang ang habol nyo kahit marumi. Hindi na ako magtitiwala sa inyong lahat. Paano naman mangyayari yon? Ang ospital namin, lagi inuuna ang mga pasyente. Paano kami magkakaroon ng ganong klaseng pera galing sa mali? PSSST. Huwag kang tumayo dyan at magsalita ng magaganda para lang lokohin kami. Sinasabi ko sa'yo, kaya ganito ang tatay ko. Dahil sa inyo, nakipag-ugnayan na ako sa mga reporter. Ibubunyag ko ang ospital niyong walang puso, lalo na ikaw. Ikaw na Verdugo. Ikaw na doktor na walang konsensya. At ikaw pa. Isa ka rin palang berdugo. Isang pekeng doktor na pumatay sa sariling ama. Peke daw. Hindi ako yon. Kayong dalawa, walang nagkamali. Sa buong operasyon. Tungkol sa kung bakit ganito, ang nangyari sa tatay ko, pakiusap, hayaan niyo muna kaming magsagawa ng eksaminasyon. Pwede ba? Saka ko ibibigay ang sagot sa inyo. Buhay ang nakataya ngayon. Pakiusap, palusutin niyo kami. Ikaw, hindi pwede. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na doktor na walang konsensya. Hanggat nandito ako, ngayon, hindi mo mahahawakan ang tatay ko. Paano ka naging ganito? Maraming dahilan kung bakit biglang lumalala ang kondisyon ng pasyente. Kung hindi mo kami papayagang suriin siya, paano ka basta-basta nagbibintang? Tama, lahat kami nandun. Sa operasyon, walang naging aberya sa buong pagtitistis. Masasabi ko na si Dr. So ay siguradong walang kasalanan. PSSST, sigurado ka? Ano ba ang pinagsisigurado mo? Tama. Basta, ang tatay ko, ganito dahil sa inyo. Si Su Yifeng, ang pumatay sa tatay ko. Dr. Su. Su. Dr. Su, narinig namin na dahil sa operasyon mo, lumala ang kalagayan ng pasyente. Kaso ba ito ng medical malpractice? Su, makakapagpaliwanag ka ba sa amin tungkol sa eksaktong nangyari? Dr. Su, karapat-dapat ka pa bang tawaging medikal na pantas? Uy, tama na, Dr. Su. Su, Sapat na yan. hindi pa napupuntahan ang kaso. Tigilan niyo ang pagpapakalat ng walang basehang sinasabi dito. Ano, kaya mo gawin pero ayaw mong aminin? Ganun ba, mga mahal na mamamahayag? Ganito ang naging kalagayan ng tatay ko dahil kay Su Yifeng. Tama yan. Nang dinala ang tatay ko dito, wala naman siyang problema. Pero pagkatapos ng operasyon nila, palala ng palala ang lagay niya. Kasalanan niya lahat to, ng doktor na to na walang pakialam sa buhay ng tao. Tama. Su, may gusto ka pa bang linawin? Su, Magsalita ka. magsalita ka. Ayaw mong magsalita. Inaamin mo na ba? Inaamin mo na ba, Dr. Su? Pwede ka bang magsalita pa? Magsalita ka. Okay, kumalma muna tayong lahat. Unahin natin, suriin ang pasyente, tapos magbibigay kami ng karagdagang paliwanag. Ayos ba? Kung ito ay problema ng ospital namin, tiyak na bibigyan namin lahat ng paliwanag. Pinapangako ko sa inyo. Pangako. Anong kayang ay pangako mo? Buhay ng tatay ko, nakahiga lang dyan. Tapos may ganang ka pang magsalita tungkol sa pangako. Ang ganitong tao, hindi karapat-dapat maging doktor. Tama. Nawala na ang tao. Para saan pa ang responsibilidad? Tama. Tapos tinatawag pa siyang medikal na pantas. Su. Okay, lahat ng tao. Hospital ito. Hindi ito para sa balita. Pakilabas na kayo. Dr. Su. Dr. Su, itigil mo na ang pagpapanggap. Doktoran. Anong nangyayari doon? Hindi ko rin alam. Ano na nangyari kay Ethan? Ano ba talaga ang pinagkaiba? Talaga bang? Hindi ako, karapat-dapat maging doktor. Kamusta ang pasyente? Hi, Hindi maganda ang lagay. Mahina ang pulso niya, at wala pa ring senyales na gising siya. Tsaka, hi. Ang pinakakakaiba pa. Hindi namin mahanap kung saan nanggaling ang sakit niya.
Bakit ba nangyayari ito? Ang pulso ng matanda, sobrang kakaiba. Ginamit na namin ang acupuncture para maprotektahan ang puso niya. Pero kung magigising pa siya, Tingnan ko lang sandali. hoy, baliw ka ba? Yung mag-asawa ngayon, pwede kang lamunin ng buo. Kapag sumugod ka, hinahanap mo lang gulo. Pero, hi, Oo, Ethan. Sa ganitong sitwasyon, Ethan, wag mong, masyadong isipin yan. mahina na talaga ang katawan ng matanda. At kami, hindi rin alam ang dahilan. Ethan, baka hindi mo kasalanan. Baka nga, dahil talaga sa akin. Mahal kong master. Hanggat nandito ako, hindi ka na makakaalis. Dito ka lang sa maliit, sira-sirang hospital na bubuhay ng karaniwan hanggang sa mamatay ka. Oy, CJ, pinanood mo na itong surveillance footage ng paulit-ulit, walang nangyaring aksidente. Habang ginagawa ang operasyon, hindi mo kasalanan to. Saka, baka naman kasi, matanda na talaga si Lolo, at bumagal na ang mga galaw ng katawan niya, kaya lumala ang sitwasyon. Hindi, kailangan kong imbestigahan ito ng maayos. Ayokong may buhay pa na, masayang nang walang dahilan. Dr. Ethan. anong hinahanap mo? Peter, anong ginagawa mo dito? Akala mo ba? Maliligtas mo siya gamit lang yan? Anong ibig mong sabihin? Ethan, hindi mo pa nakikita ang kalagayan nila mismo, di ba? Oy, mas grabe ang sitwasyon nila kesa kay Lolo Su noon. Baka kahit pinakamagaling na doktor, hindi na sila mailigtas ngayon. Anong alam mo? Ikaw ang may gawa ng lahat ng to. Hindi ba? Aitan, kung hindi dahil sa'yo, paano sila mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Ano nang ibig mong sabihin dyan? Ano ngang ibig ko? Aitan, bakit palagi kang nagpapakita at bakit lagi kang naglulukdo sa akin? Di ba mas mabuting manahimik ka na lang at magpakatanga doon sa tabi? Hindi pa ba sapat yung mga dating leksyon para sa'yo? Aitan, wala ka namang kwenta, isa kang malaking palpak. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon. Puntahan mo sila na nakahiga sa mga kama ng ospital, mas gugustuhin pa nilang mamatay. HMP, ganyan na sila ngayon, dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Ano nga bang talagang ginawa mo? Ano nga bang talagang ginawa mo? Malalaman mo rin. Aitan, buong buhay mo, hanggang papakan ka lang lagi, ginagawang basura ng tulad ko. Kailanman hindi ka na makakabangon muli. Ha. Narinig ko kakablock lang nila ng panibagong grupo ng mga reporter. Walang kapaguran tong mga to. Oo, tama ka. Dahil sa kanila, halos walang pasyente ngayon. Ang ospital natin, mas pipiliin pa ng tao na bumiyahe sa kabilang syudad kesa magpagamot dito. Narinig ko rin na, si Lolo Kang at ang misis niya, tinuturong ospital natin ang may kasalanan, at nanghihingi ng malaking danyos, $3 milyong bilang kabayaran. Ano?
Dr. Su, mag-klinika ka pa ba ngayon? Sabi nila kahapon, biglang lumala ang kondisyon ng isang pasyente pagkatapos ng operasyon. Sinisi ng pamilya si Medical Sage, Su Yifeng, sa matinding kapabayaan sa medisina. Ayon siya, di ba sabi nila magaling daw siyang doktor? Tiethe, magaling saan? Sa tingin ko, isa lang siyang peking doktor na kumikita sa maruming paraan. Dr. Su. Hipokritong katulad mo, ano bang karapatan mong maging doktor? Ano nga bang silbi ng titulo mo bilang doktor? Di ba sapat na pinatay mo ang sarili mong ama? Gusto mo pang manakit ng iba? Palabasin nyo siya dito, pekeng doktor. Ang tatay ko noon. Peng, noong araw ng operasyon, ikaw ang naghanda ng gamot, di ba? Nasaan ang reseta? Pakita mo sa akin. Ano bang ginagawa mo dyan? Pakita mo na. Master, sa ganitong sitwasyon, ano pa bang silbi ng Race Eta? Yung reseta. Alam ko. Yung gamot. Alam ko, gamot nga yun. Nandito pa ba ang blood? Report ni Old Master Zhang? Nandito pa. Bilasin mo. Ipadala mo agad para matest. Bilasin mo. Lolo, magising ka. Lolo, magising ka. Lolo, magising ka. Lolo, magising ka. Wala kayong puso. Sinasabi ko sa inyo, si Yifeng ang pumatay sa tatay ko. Hindi pa tapos to. Ay, Zanyu. Alam ko na kung ano ang problema. Ikaw talagang abala. May lakas ng loob kang bumalik dito ulit. Makinig ka sa akin, alam ko na kung ano ang sanhi ng sakit. Yung gamot, may diferensya sa gamot. Sandali lang. Ang tatay ko pinatay ninyo, tapos nandito pa kayo, nagkakalat ng kalokohan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko hahayaang makalapit kayo kahit isang hakbang sa tatay ko. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako pinipigilan? Ayaw mo ba? Gumaling ang lolo mo. Tama na ang paninira ng tao dito. Ang tatay ko naging ganito, dahil sa inyo. Anong ipinapanggap ninyong ginagawa dito? Ikaw. Tama. Sino bang nakakaalam kung tumatakas ka lang sa responsibilidad o sadyang nagdadahilan? Naniniwala ako kay Dr. Su. Kung may nakita siyang solusyon, subukan na lang natin. Tama. Ang kondisyon ni Lolo, hindi na maganda ngayon. Hayaan na si Yifeng ang sumubok. Ano? Simula pa nung una, paulit-ulit mo akong pinipigilan. Talaga bang? Wala kang alam? Sinasabi ko sa inyo, lahat ng gamot sa ospital, may tala. Alam nyo naman sa sarili nyo, kung ginawa nyo o hindi. Sinasabi ko sa inyo, pagpatay yan. Krimen yan. Ang ibig mo bang sabihin, sila? Kalokohan yan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag na huwag mong lalaitin kami rito. Sa kahit anong paraan, hindi ko hahayaang gamutin mo ulit ang tatay ko. Pakinggan mo ako, maliligtas pa ang tatay mo. Kung patuloy ka pang mangingialam, at may mangyaring masama sa kanya, ikaw, ang mananagot. Huwag na huwag mo akong tatakutin dito. Sino ba ang nakakaalam kung anong kalokohan niyong tatlo? Ang pinaplano nyo, sa kahit anong paraan, hindi bababa sa 3 milyong dolyar. Kapag nagkulang ka ni 1 sentimo, itong ospital na to, kalimutan na lang magbukas pa. Hoy, huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan.
Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Anong nangyayari? Ano, tatayo ka na lang ba dyan? At papabayaan mong laruin ng di totoong doktor na yan? Ang buhay ng pasyente? Huwag kang gagalaw. Hayaan mong tapusin ni Ethan ang acupuncture. Saka natin malalaman, di ba? Tama nga. Na-report ko na ito para inspeksyonin. Lalabas na kaagad ang Resulta ng test ng tatay mo, kung totoo o hindi ang sinasabi mo, hindi lang basta salita. Dr. Ethan, lumabas na po ang resulta ng test. Alam ko na. Kaya pala kahit anong gawin natin, hindi natin makita ang dahilan ng sakit. Kayo pala ang may gawa ng lahat ng ito. dugong laman mo siya. Ay, paano mo nagawang gawin to? Ano pa ang masasabi mo dyan? Hindi, pakiusap. Inosente kami. Nasilaw lang kami. Panandalian sa pera. Hindi namin ginasto to. Pakiusap, hinihiling ko, pakawalan nyo na kami. Tatay mo yon. Halos mapatay mo na siya. Mga tanod. I-turn over sila sa mga pulis. Hindi. Pakiusap. Nakikiusap ako. Huwag nyo kaming isumbong. Hindi kami pwedeng makulong. Dr. Su, maawa po kayo. Pakawalan nyo na ako. Pakiusap, sabihin nyo lang ang presyo. Kung ano man ang kaya kong ibigay. Kahit ano pang hinihiling nyo. Susubukan kong tuparin lahat ng gustong mangyari. Oo nga. Hindi ko kayang makulong. Dr. Su. Dr. Su. Ay, hindi. Hindi pwede to. Hindi ko kaya, Dr. Su. Ano bang ginagawa mo? Ano ba? Ano ba? Dr. Su, pakawalan nyo na ako. Dr. Su. Pakawalan nyo ako. Dr. Su. Ayos siya. Lumabas na rin ang katotohanan sa wakas. Hay na, lanan. Penye, gaano ba kalaki ang galit mo sa akin? Kung hindi kita pigilan ngayon, ilan pang inosente pa ang mapapahamak mo? Itong si Penye, akala ko matututo na siya pagkatapos noon. Hindi ko inasahan na magagawa niya ulit to. Tama. Para lang sa pangalan may kaya kang magpahamak ng buhay ng iba. Sobra na talaga to. Su, lahat kami ay sumusuporta sa'yo. Hindi talaga pwedeng hayaan ang ganitong klaseng tao na magwala at manakit ng iba. Ako ay napagbabintangan ngayon. Nasira ang reputasyon ko. Sobrang lakas ng impluensya niya sa industriya natin ngayon. Hindi madali. Nalabanan siya. Papalampasin na lang, banatin siya. Baka. May ibang paraan pa. Hindi pa aabot ng isang buwan. International Medical Conference na. Kapag natalo natin si Pangye, at nakuha natin ang unang pwesto doon, maibubunyag natin ang mga krimen niya sa harap ng maraming medical authorities. Madali lang sabihin pero mahirap gawin. Kapag nalaman niya na attend ako sa medical conference na ito, gagawin niya ang lahat para pigilan ako. Anong ginagawa mo dito? Para sa'yo ito. Salamat, Mr. Su, sa pagsalba kay lolo ko. Paglaki ko, gusto kong maging doktor, katulad mo, at makatulong pa sa mas maraming tao. CJ, Yaw. Nandito na ang sasakyan. Tara na. Sige. Penye. Noon, dahil sa makasarili mong hangarin, pinatay mo ang tatay ko. Ngayon, ginagamit mo ulit ang parehong paraan para saktan ang mga inosenteng tao. Hindi kita hahayaang gawin ang gusto mo at saktan silang muli. Tama ka. May plano ako, pero kailangan ko ng tulong mo. Totoong direktang alagad siya ng medical sage. Itong needle severing 3 meridians technique. Grabe, parang milagro talaga. Tama. Simula nang mawala ang medical sage,
Hindi na tayo nakakita ng ganitong kagaling sa pagtusok ng karayom ng matagal na panahon. Sa edad niyang yon, ganun na siya kagaling. Mukhang magkakaroon na naman ang bansa natin ng isa pang medical sage. Kung mabibigyan lang sana tayo ng gabay ni E. Peng, tiyak malalampasan natin ang mga hangganan ng medisina. Bagamat alagad siya ng kuya ko. Ang teknik niya sa medisina, kahit magaling sa una, may kapintasan at hindi balanse. Hindi siya karapat-dapat sa ganitong malaking responsibilidad. May gusto pa bang sumubok? Sino ba ang maglalakas loob labanan si Dr. Pang? Tayo, mas mabuti pang magpahinga na lang tayo. Galing na manggagamot siya, si E. Peng na, ang direktang alagad ng medical sage. Sino ba sa atin ang kayang talunin siya? Sige, punta ka na. Sasali ako, makikipagtagisan ako sa iyo. Sino ang batang babae na yan? Akala niya naman napakagaling niya. Tama, alam ba niya kung sino si E. Peng? Ang kapal ng mukha niyang hamunin siya. Haha, nakakatawa naman. Ikaw, na ang alam lang ay, pang-apat na antas ng Huayuan Needle Technique. Hindi ko alam saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Para hamanin ako. Ang galing sa medisina, hindi lang. Base sa salita mo. Tigilan mo ang pangmamaliit sa iba. Sino ba ang mas magaling, sino ang hindi? Malalaman natin kapag nagpaligsahan tayo. Sige. Dahil napaka-kumpiyansa mo. Huwag mo kong sisihin kung magiging matindi ako. Susunod, i-aanunsyo ko ang mga panuntunan ng paligsahan. Ang paligsahan na ito ay gagamit ng blind diagnosis method. Ang pasyente ay nakatago sa likod ng kurtina. Ang pasyente ay nakatago sa likod ng kurtina. Bawal ang inspection, auscultation, pagtatanong, at palpation. Sino man ang makadiagnose ng sakit sa likod ng kurtina at matagumpay na magamot ito, ang siyang panalo. Ito, ang ganitong klase ng paligsahan. Imposible para sa karaniwang tao. Lagot na tong batang to, tingin ko. Buhay ang nakataya dito. Dr. Lo. Mag-ingat ka na lang. Huwag mong hayaang may inosenteng mamatay dahil sa'yo. Tama na ang daldalan. Simulan na natin. Grabe. Totoo ba yan? Grabe ito. Nakakabighani talaga. Ito, baka ito na yung alamat na. Siyam na ikot ng panibagong buhay na sining. Narinig ko na itong teknik na to, kayang mag-diagnose ng pasyente, nang hindi man lang hinahawakan, dahil lang sa napakalalim na panloob na enerhiya, nadidiskubre nila ang sakit ng pasyente. Hindi ko inakala, na nakabisado na pala ni A. Peng ang teknik na to. At tayo mismo, nasasaksihan natin ito ng harapan. Karangalan talaga natin to. Ang siyam na ikot ng panibagong buhay na sining. Sa mga marunong gumamit ng galaw na ito, sa buong Dacho, kami lang ng nakatatanda kong kapatid ang nakakagawa, ang taong ito. Baka mas malakas pa siya, kaysa sa inakala ko. Kaya ko ba talaga to? Maniwala ka sakin. Hindi kailanman pumapalpak ang mga tinuturuan ko. Totoo ba yan? Wow, ang astig nun. Grabe, nakakabilib talaga. Sige, laban lang. 21 siglo na ngayon. Pero pulse check pa rin gamit ang sinulid. Lumang paraan na yan. Tama. Sa kakarampot na galing na yan, lakas ng loob nilang lumaban. Wala talagang alam sa hangganan nila. Oo nga, mukhang sa laban na to, panalo na talaga si Dr. Pang. Sobrang kumpiyansa sa sarili. Huwag. Hoy, bata, sumuko ka na lang. Huwag ka nang magpatawa dito. Oo nga, baba ka na. Sumuko ka na. Hay, naku, suko na lang. Tama na, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Akala mo ba matatalo mo ako, gamit lang ang isang sinulid? Nakakatawa.
Ito ba ang ikapitong uri ng Huayuan Needle Technique? Talagang napakaswerte natin na masaksihan ito ngayon. Nga, pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi. Ito ay isang nawalang sining, ilang siglo nang hindi nakikita. Sabi nila kapag nagamit na ang karayom na ito, nawawala ang lahat ng sakit. Kailangan ng mga gumagamit nito ng malalim na internal energy para magawa ito. Sa buong bansa, marami ang nag-aaral ng teknik na ito. Pero kakaunti lang ang nakaka-break sa ika-4 na anyo. Ayos, wala na ang lesion, naalis na ang toxins, at bumalik na ang sigla ng mga organs ko. Pero, masyadong malakas at dominanti ang internal energy na ginamit ni Pangye. Dahil dito, ang mga meridian ng pasyente ay nasira at magulo na ang kanyang tunay na chi. Kailangan pa rin niyang magpahinga at magpagaling para tuluyang gumaling. Dahil sobrang mahina ang katawan ng pasyente para tumanggap ng ganito kalakas na spiritual energy, hindi si Isipeng ang dapat sisihin dito. Mukhang tapos na ang laban. Master Healer, pakipahayag na ang nanalo. Ina-announce ko na, si Pangye ang nagwagi sa kompetisyong ito. Divine Dr. Pang, isang himala talaga ito. Tama, simula nang nawala si Medical Sage. Swerte tayo na nandito ka sa ating bansa. Binabati kita, Divine Dr. Pang. Ngayon, iniisip ko, sino kayang walang alam na, batang babae, ang maglalakas loob na hominin ka? Ito talaga ang matagal nang nawawala na pagkatao ng isang Medical Sage. Totoo, totoo, totoo. Mag-focus ka. Mag-concentrate ka. Bakit parang, ang chill pa rin niya? Ano nga ba talaga ang ginagawa niya? Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Alam niyang di niya kaya si Isipeng, kaya kunyari siyang magaling para iwas ahiya. Gets ko na. Nag-ipon ng plema at lamig sa loob tapos naharangan ang mga ugat. Kaya napabayaan ang mga kalamnan at buto at naapektuhan ang mga ito. Palayasin ang hangin at lamig, palakasin ang atay at mga bato, tunawin ang plema at buksan ang mga ugat. Paano nakapasok yun? Ito ang ikasyam na anyo ng Huayuan Needle Technique, ang Grand Void Return Needle. Hindi pwede. Imposible yan. Yung tanging taong nakakaalam ng galaw na to, bukod kay senior ko, So Yifeng, parang wala nang iba pa. Sino ba talaga tong taong to? Ako to. Ako talaga to. Ang galing, ang galing. Ang galing. Wala na yung lason. Hindi pwedeng mangyari to. Paano naman matutunan ng doktor na galing lang sa isang maliit na lugar tulad mo, ang 9th form ng Huayuan Needle Technique? Ano naman kung galing ako sa maliit na lugar? Mas mabuti pa rin yun kaysa plastic. Gaya mo. Ikaw talaga. Sino yan? Sino yan? Alam ko na eh. Paano ba naman isang katulad mo na hindi nga magamot ang 9 Cold Atrophy Syndrome? Matutunan pa ang 9th form ng Huayuan Needle Technique. Tigilan mo na ang panloloko dito. Sino ang nasa loob? Lumabas ka. May tao talaga sa loob. Sino ka? Lumabas ka na. Anong ginagawa mo dito? Ha? Penye, hindi mo ba ako kilala? Yifeng. Yifeng.
Sikat na santo medikal siya, Yifeng. So, sa tulong niya si Lu, nagawa niyang ipakita ang ikasyam na galaw ng Huayuan Needle Technique. Yan ang antas na halos lahat. Pinapangarap lang maabot habang buhay. Gaya ng inaasahan mula sa santo medikal, tunay na karapat-dapat siya sa pangalan niya. Hindi namin alam na nandito ang Santo Medical. Ang bastos pala namin kanina. Oo, 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 oo. Ha 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 ha. Yifeng, ikaw nga pala. Saan ka ba napunta nitong mga nakaraan? Ang tagal na kitang hinahanap. Junior brother. Tama na ang drama mo. Tinulungan mo siya, kanina sa likod. Halatang nandadaya ka. Nanalo na si Peng tapos na yon. Ang totoo, parehas kayong disipulo ko. Ilang taon ko kayong tinuruan. At ikaw lang, umabot sa ikawalong galaw. Samantalang siya, nagawa ang ikasyam, sa loob lang ng isang buwan. Ano pa ba ang masasabi mo, tungkol sa pagkakaiba ninyong dalawa? Ikaw. Yifeng, sinabi mo ba, na isang buwan mo lang siyang tinuruan? Ha 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 ha. Totoo nga, senior brother, hindi ka talaga. Nagbago sa dami ng taon. Bida pa rin, ang Santo Medical. Yifeng. Ha ha ha. Grabe, hindi lang sobrang galing mo sa medisina, ang linaw mo rin maghanap ng talento, matindi rin, ha ha ha. Tama na. Mga kasama. Nakalimutan nyo na ba, itong sikat at bantog na Santo Medical, sa harapan nyo, ay dati namang, walang silbi, ni hindi, nasagip ang sarili niyang ama. Tumigil ka na, Pang Ye, itigil mo na ang pagsasalita ng kung ano-ano. May nasabi ba akong mali? Kung di ka naniniwala, tanungin mo siya, ang tatay niya, namatay siya mismo ang may gawa. Yifeng. Tama iyon. May narinig na rin akong konti tungkol dito noon. Sinasabi nila, ang pagkawala ng medikal na pantas noong panahon na yon ay may kinalaman dito. Oo, at saka, si Dr. Pang ay disipulo rin ng medikal na pantas. Sigurado siyang mas alam niya ang totoo tungkol dito kaysa sa atin. Ito ba talaga ang tungkol sa medikal na pantas? Narinig mo yun. So Yifeng, ano pa ang masasabi mo para ipagtanggol ang sarili mo? Pengye. Dahil ikaw na rin ang nagbanggit ng nangyari noon. Ngayon, ipapaliwanag ko na sa lahat kung ano talaga ang nangyari. Noon, Ikaw, anong ibig mong sabihin? noon para ilaglag ako. Nilagyan mo ng gamot ang e-drip ng tatay ko. Kaya naniwala akong sarili kong kakulangan. Ang naging dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. At ikaw. Para hindi ka mahuli, sinira mo lahat ng pwedeng magpatunay laban sa'yo. Pati na ang surveillance footage. Tama na ang paninira mo sa akin. Ikaw ang kulang ang galing sa medisina. Tapos ako pa ang sinisisi mo. Sir, ikaw ang medical saint. Paano mo hindi napansin na may tinago ako sa gamot mo? Ito ikaw. Hindi ganun yun. Hindi. Lahat ng to, ginawa-gawa lang niya. Pengye, sa tingin mo ba noon? Perpekto lahat ng ginawa mo. Sayang, kahit gaano kaingat ang plano, may butas pa rin. Noong seminar na yon, maraming gustong nakawin ang mga tagumpay ko sa medisina. Kaya ang ospital, palihim na naglagay ng maraming sisi. At lahat ng ginawa mo, nakuha sa video ng malinaw. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Hindi nga ganun yun. Naglilinis ng pangalan. Dr. Pang, hindi ko inakala na ganito ka pala. Ganun mo ba basta-basta tratuhin ang buhay ng tao? Karapat-dapat ka ba talagang maging doktor? Pengye, kung gusto mong lampasan ako, pagalingin mo na lang mas, maraming pasyente, palayain mo sila sa sakit.
Imbes na para lang sa sarili mong kapakanan, sirain ang buhay ng iba. Para lang sa sarili mong kinabukasan. Paano mo nagawa para lang sa tinatawag na pangalan? Gumawa ng bagay na walang konsensya? Nakakadismaya ka talaga. Penye. Tapos ka na. Simula ngayon. Sa mundong ito, wala ng Dr. Penye. Wala na siyang puwang sa mundong ito. Dr. Su, may pasyente tayo na may pilay sa braso. Kailangan ng benda. Sige, gets ko na. Saglit lang ha. Tama na yan. Kaya ko na tong maliit na bagay. Di mo ba nakikita, busy siya? CJ, MMHMM, salamat. ang weird. Paano nga ba niya ginagawa tong technique na to? Anong problema? Di mo pa rin ba nagagets ang pinakamataas na level ng Huayuan Acupuncture? Oy, bakit di mo tanungin si Ethan? Kapag tinulungan ka niya, baka magets mo agad. Ang technique na yan, HMM. Di ba kasi natatakot ako na ma-underestimate niya ako? Saka kahit di ko siya tanungin, sure ako kaya kong abutin ang pinakamataas na level. Oo. Sige, pag-uwi mo, magpahinga ka muna. Itong technique ng acupuncture. Kailangan magtanggal ng hangin at palabasin ang init sa katawan. Pakalmahin ang atay at pigilan ang abnormal na hangin sa loob. Ipunin mo lahat ng lakas mo sa isang lugar. Subukan mo na. Ano pa hinihintay mo? Magpasalamat ka na agad kay Medical Sage. Elenan. Salamat. Ang kailangan nating gawin ay tulungan ang mga pasyente na nagdurusa sa sakit, di ba? Ang maggamot at magsalba ng buhay, yan ang tungkulin natin. Yang Medical Sage. Pamparangalan lang yan, walang laman.